The Lord. May na Panginoon. Amen? Last Sunday po, nandun po ako sa ating misyon sa ikatlong taon na nila po na anibersaryo. At naging maayos naman po, no? At si Pastor Jason po, ang talagang ginagamit ng Panginoon sa lugar na yun. Amen? Kaya, makabait ang ating Panginoon po. Salamat din kay Pastor, kay Brother Rene. Maging pastor to eh. Sa pagpipilitin po, no? So, purihin ng Panginoon, last Wednesday din po, nagkaroon po tayo ng ating Lord's Supper. Kaunang-unahan po sa taon ito. Salamat po sa Panginoon. At tayo po ay nakapang Lord's Supper. Tayo po natin tumayo. 100, Psalm 139. Basahin po natin na sabay-sabay isang talata po nito. Yan na kaya? Okay, ready? Read. Sabi sa Tagalog po, sapagkat iyong inianyo ang aking makatamang loob. Iyong akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Tayo po sa madaling na. Kapagpala namin Diyos, salamat po. Kakabasa niyo po salita. Sa umagang ito, Panginoon, salamat po. Mga awiting makalangit na amin po na awit. Salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Higit sa lahat, sa presensya mo po sa amin po kalagitnaan. Pinupuri ka po namin, Panginoon. Inataas namin pangalan at minsan pa kami na po Panginoon yung hihiling pagkilos ko po sa puso ng bawat isa. Naanin po Panginoon makinuli ang kalooban po sa aming mga buhay Panginoon. Maunawaan namin kung bakit po kami narito sa mundo ito, bakit po kami naligtas sa Panginoon at bakit kailangan ka namin paglingkuran. Panginoon, salamat po sa inyo. O lahat ay aming niling sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Punto tayo. Ngayon pa tayo mag-umpisa sa bagong series ng ating pag-aaral. Natapos na po natin yung ordinaryong tao na pwedeng gumawa ng extraordinaryo sa Panginoon. Amen. Nakapag-aaral po tayo ng ilang ng Bible character po dyan. At naging maayos naman. Ano? Pwede ba maglagay ka mga pipila doon? Ay matayin ako dito. Ayun eh. Mas mura din nila doon sa hospital. Nakaramdam na siya ng init. Okay. So, ngayon niya po, mga kapatid, tayo po naman ay mag-aaral, patungkol pa rin sa atin siyempre. Alam niya, sabi dito na, sa ating nabasa, sa Psalm. Dito, ayon po dito sa talata nito, na tayo po ay iniayos talaga ng Panginoon. Physically, mentally. Sabi sabihin ng kapatid, meron pong dahilan kung bakit tayo narito sa mundo ito. Amen? At alam niyo ba ang Panginoon? Siya po ay pagkasan ng ating Panginoon. Isa siguro sa mga hilig niya ay gumawa ng maraming bagay na iba't ibang klase. Isang araw, kung po ay nagdadrive, nakakita po ako ng rainbow. Diba? Yung rainbow po, sabi niyo niya, marami daw kulay yan. Sa makikita po natin, hindi naman gumawa ng rainbow. Di ba ang ating Panginoon? Ayon sa mga scientists, na meron po tayo ng mga yung beetle lamang. Ano ba yan? Yung beetle, di ba? 50,000 na raw na species po yun. Isa pa lang yun. Beetle pa lang. At yung pong alam niyo ba yung pagpumatak ng yelo? Kung nakaranas ako kayo, nakakita ng yelo, ng snow. Yung snowflakes para po na yan, ng kapatid, na yan po ay maabot na
18 million na iba't ibang klase. Bawat laglag ng snow, 18 million po na hindi po magkakaparehas. Sa madaling sabi po, ang ating Panginoon, talaga po gusto niya po iba't iba. Hanggang dumating nga dito po sa ating nabasa ngayon na ang ating Panginoon, tayo po ay kanyang nilikha. At ayon nga po daw sa verse number 14, parang tungpo yan, sabi, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made, marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Yan ang sabi. Na, isa pa pong talata na atin pong gusto makita sa Job chapter 10, verse number 8. Job chapter 10, verse number 8. Okay, hindi na kaya? Sabi dito, thine hands had made me. Yan sabi ni Job. And fashioned me together round about, yet thou dost destroy me. Now, tingnan niyo po maigi na. So sinabi po dito ni Job, thy hands had made me and fashioned me together. So sinasabi po rito ng banal na kasulatan, ang kamay ng Diyos ang siyang pumorma po sa atin. Nagulma. Ano po? At hindi lamang po nagulma, siya rin mga kapatid, yung nagbigay korte sa atin, He shaped me, sabi, He fashioned me together. Ano po? Kaya itong verse na ito, na ating po mga nabasa, tatlong fundamental truths ang ating po makikita dito. Para po, na ating po malagyan ng pundasyon yung ating po series na pag-aaral. Kaya una po, tawagin natin yung 3 important truths about you. Na ito po ay katotohanan tungkol po sa akin, sa iyo, at sa ating lahat. Kasi meron mga tao, parang ayaw niya ng kanyang sarili. Naalala ko yung mga kambal ng araw. Ano po? Nagtatanong sila, isang kambal sabi gano'n, gusto mo ba yung mukha mo? Natanong nila, gusto mo nila yung mukha nila. Ano po? Sa ibig sabihin, pag inayawan ng isa, parang inayawan niya yung kanyang kambal. Diba, amen? Isa, ganun din tayo, pag umarap tayo sa salamin, ang kaya ganun ang itsura mo. Ha? Kaya dito, nakita po natin, yung importante, yung kahalagahan, yung tatlong katotohanan na dapat mo malaman. Una po, I am unique. Ikaw po ay unique, mga kapatid. Tapos yung mga species ay mayroong 50,000 sa Beagle lamang at ang mga snowflakes ay umabot ng 18 million na kapatid. Ibig sabihin, ikaw ay walang kapares. Amen? Para nung hinalma ka ng Panginoon, gumawa po siya ng molde, nung matapos na ikaw ay magawang ikaw na ngayon, binasag niya na yung molde. So, ibig sabihin, hindi ka po mas production, mga kapatid. Na? Ako ay hindi katulad nyo at ikaw ay hindi katulad ng iba. Na hindi po tayo po pwede na wala po tayong carbon copy, mga kapatid. Merong copycat siguro, pero yung carbon copy wala. Ano po? Na? Kaya sinasabi ng Panginoon, tayo po ay unique. Bakit po kaya ang ating Panginoon ginawa ka po ikaw lamang at wala ka ng kapares na tayo ay unique, mga kapatid, hindi tayo ulad ng iba. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Now, the very reason is because God, He wants you to know how special you are. Diba? And how much, ikaw, ay talagang may halaga sa ating Panginoon. Alala ko ng araw ng lugar, meron yung mga clay na niluluto. 14 tao. Kahit po paulit-ulit yung ginagawa, pag nakagawa na naman siya ng iba, hindi magkaparehas. Amen? Na sinabi ni Brother Ebert, yung kanilang wedding anniversary, alam mo, pang ilan yun, gusto raw nila ng ganito, ginawaan po sila. Na isang lalaki, isang babae, na halos kawin ng mag-asawang Ebert. But still, mga kapatid, pag ginunit niya yan, hindi po magiging
pareho. So it is, parang na specially made na masasabi po natin. Ganyan po tayo sa Panginoon. Kaya sinabi po, no, I am fearfully and wonderfully made. Na kung ikaw ay special sa Panginoon, eh dapat naman maging special ka na sa iyong sarili. Diba, amen? And there are times na nabatid, totoo lang, we disrespect ourselves. Diba, amen? Kung ginawa po tayo ng Panginoon na unique, eh dapat po na maunawaan natin, special ka sa ating Panginoon. Ikaw ay made to order. Parang ganyan eh. Di ba? Pag bibili ka ng mga gamit na kalagay handmade, eh talaga po may pressure yan eh. Kesa yung mass production. At yan po ang ginawa ng Panginoon sa atin. Tayo po ay hinulma niya. At tapos yung hulmahan na yan, matapos na tayo ay ma-create, kanya na po sinira para hindi na po tayo magkaroon ng kaparehas pa. Special tayo sa Panginoon. Okay, pangalawa, nakatotohanan dito about you is we are wonderfully complex. Ano po ba yan, mga kapatid? Alam niyo minsan, na sa ating pong pag-uugali, may iba-iba eh. Sabi nga, tinignan ko yung meaning ng complex. After isang building puro yan, ang dikit-dikit. Sa ibig sabihin, bawat sector ay iba. Kaya ginawang complex. Ano po? Kaya tayo po ay ganun din. Na tayo po, we are parang mystery sa ating sarili. Minsan, may isip na lang natin, ba't ko ba nasabi yun? Ba't ko ba nagawa yun? Ako ba yun? Ako ba yun? Di ba? Mga ganun ba? Di ba? And even you, mga kapatid, you question yourselves, bakit mo ginagawa yun? Di ba? Kung ikaw mismo nagtatanong bakit mo nagawa, eh tinalo na yung ibang tao. Di ba? Meron mga tayo sabi, hindi nyo naman ako naiintindihan, hindi nyo naman ako naiintindihan. Eh, paano ka na maiintindihan ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo ka maiintindihan sa sarili mo eh? Tama niyo po, mga kapatid? And that is the truth about us. We are complex, mga kapatid. Na dumarating yung pagkakataon na parang sasabi mo, ano ba talaga ang naging pagkakamali ko? Ano ba ang mali sa akin? Na bakit hindi nila ako maunawaan? Now, for the very reason that ikaw mismo hindi mo na maunawaan ang iyong sarili because you are wonderfully, nasabi natin, you are unique, you are complex, mga kapatid. Meron kang nagagawa na hindi mo iniisip na kaya mong gawin at meron ka namang kaya gawin na bakit hindi mo naman nagagawa. Ganyan po eh. Okay. Now, pangatlo, I was shaped for a purpose. Now, listen, mga kapatid. Wag natin sasabihin, wala tayong pakinabang sa mundong ito. Amen? Wag natin sabihin na we cannot contribute anything in this world. Bakit po? Kaya ka po nilikha ng Panginoon, meron ka po purpose. Sabi, you are not an accident. Hindi aksidente na ipanak ka sa mundong ito. Hindi na aksidente, mga kapatid, o aksidente na bakit ka nakaupo diyan sa inuupuan mo ngayon. Amen? The very reason you are here today for a purpose. May purpose po yan. Hindi ka po para you are just filling the space. Hindi po ganun eh. Kaya may tubero dahil meron kailangan pupunuhin na mga linya. Kaya may electrician, kailangan may mga ganun na natin na gagawin. So, dito po, bakit ikaw ay ikaw dahil ikaw ay may dahilan kaya ka naririto sa mundong ito. Ikaw ay ginawa ng Panginoon para diyan eh. Kaya pag hindi mo nagagampanan ngayon, ang tungkulin o yung sinabi ko na the purpose ng Panginoon, bakit ka nag-exist sa mundong ito, then everything, marami po mga bagay na maiiwan po na hindi nagagawa. Bakit? Hindi ka kasi nagpapunction eh. Amen? Kaya yan po, mga kapatid, ang dapat natin maunawaan dito. We are not accident or an accident, mga kapatid. God has a plan sa atin po sa mundong ito. Hindi niya po pa tayo itinamon lamang po dito
at bahala ka na sa buhay mo. Ibig sabihin, no? You are you because God wanted you to be you. Ikaw ay ikaw kasi gusto ng Diyos na ikaw ay maging ikaw. Kasi unique ka nga, mga kapatid eh. At ikaw ay nilagay nga ng Diyos dito for a purpose. Hindi ka naririto, mga kapatid, para maging palamuti lamang. Amen? Kailangan mag-function ka, mga kapatid. Ang buhay mo po ay meron tayong tinatawag nga na influensya, na nakaka-influensya ka ng iba, alam mo man ito o hindi. Amen? Dahil sabihin, mga kapatid, naririto ka dahil may dahilan. Una-una, kung ba kayo kumanda ng church, diba, ang dahilan nyo yung sampahin ng Diyos? So, hindi ka aksidente na naririto. You came to church because you wanted to worship the Lord. Diba? Okay. Now, pangalawa, ito po. Yung gusto ng Panginoon, hubugin ko tayo. 5 parts of my God-given shape. Diba? Sabi ngayon, pinasyon po tayo o pinorma tayo at isinishape tayo ng ating Panginoon. Una po, gawin po natin acronym yan, yung letter S, gawin po natin spiritual gift or spiritual gifts. Sa 1 Corinthians chapter 7, verse 7, po natin yan. Sabi niya, for I would that all men were even as I myself. Sabi niya po. But every man had his proper gift of God. One after this matter, and another after that. So ano po sinasabi po rito ng ating Panginoon? Sabi ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay meron pong spiritual gift. At least meron ka isa. Amen? Dahil sinasabi, nasa Bible po, meron pong mga list po dyan na mga 20, na gift na sinabi ng ating Panginoon. Doon out of 20 siguro na yun, ikaw, at least meron ka isa. Huwag mong sasabihin na ako'y wala. Meron ka. Yan ang sabi ng Bible. Meron ka loob ang Diyos sa iyo na binigay niya sa iyo. Na kailangan i-discovery lang natin ito. Ano ba ang purpose ko? Ano ba yung gift ng Panginoon sa akin para ako ay maging kagalit-galit sa Kanya at kagalit-galit sa mundo ito? So, hanapin po natin yan. Na kaya, we are going to look how tayo po, na magkaroon tayo ng impact sa ating po mga trabaho, sa ating buhay, sa ating mga karir, sa ating pamilya, at sa marami pang mga ibang bagay. Ano ba ang magiging pwede mong i-contribute? Paano ka ba magiging, sabihin natin, productive sa mundo ito? So, meron kang spiritual gift, at least one. Ang iba dyan ay mas higit sa isa. Pangalawa, doon po ay yung age, heart. Yung ating puso. Revelation 17:17. Revelation 17:17. Sabi niya, for God hath put in their hearts to fulfill His will. Ako. Ano ba ang gusto ng Panginoon sa atin? I-fulfill natin yung kanyang kalooban. Saan nilagay ng Panginoon yan? Sa ating mga puso. Sabi ni Pedro, para yung hugis mo o yung hubog mo o yung shape mo, mga kapatid, na ay makita sa iyo. Because you are unique, mga kapatid. You are wonderfully complex. You are, ano ba po, made for a purpose. Kailangan ayusin natin yung ating sarili. Una po, yung ating spiritual na kaloob ng ating Panginoon. Pangalawa, yung ating mga puso. Ano po dapat ang maging puso ng isang mananampalataya? Wala na po dapat ang iisipin kung hindi magkaroon ng kaganapan
kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Yun lang dapat. Ano po? Okay. Sabi dito, for God had put in their hearts to fulfill His will and to agree and give their kingdom unto the beast until the words of God shall be fulfilled. So ano ba pinapakita nito? Ano ba kung ano ang nagdadrive sa atin na yun din po ang ating po kumbaga na magiging pang-araw-araw na buhay. Kaya, what drives you? What motivates you? Now, all of us, meron po tayong mga different motivation, different drives. Meron po tayong mga iba't ibang interest. Kaya kung ano ang interest mo, mga kapatid, yun ang magiging takbo ng buhay mo. Kung ano ang nagko-control sa buhay mo, natural yan ang magiging takbo ng iyong buhay. Kaya kung ano dapat, yung nasa puso natin dito, ay ganapin lamang ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, yun po ang ating motivation. Parang kasi sinasabi mo na, ginagawa ko ito para sa Panginoon. Amen? Pwede mo bang gawin yan habang nag-aaral? Pwede. Ginagawa ko ang aking pag-aaral para sa Panginoon. Sa trabaho ba yan? Pwede. Na ginagawa ko ang trabaho ito para sa Panginoon. So yun nagiging motivation mo po, mga kapatid. Diba? Tayo pa gusto natin maging successful sa buhay. Natural, may nag-motivate po sa atin, di maaaring wala. And there are some people, mga kapatid, they were motivated by material things. Kaya sila nagpupursige para maabot ang material na bagay. Amen? May kausap ako kahapon. Sabi niya, may kaibigan daw siya nasa casino na nanalo na ng 48 million. Sa casino, panalo na. Na in-invite siya sa casino para daw ilibre. Yun, kinuwento niya, dito ka ha, kain tayo dito. Gusto ko sabihin sa iyo, may 48 million na ako na panalo. Sabi ng kaibigan niya, umuwi na tayo kung gano'n. Ang bira, maliligayahan na ang business ko niyan. Sabi, hindi, na maya-maya pa akong uuwi. After 2 days, mga kapatid tumawag. Yung 48 million niya natalo, pati puhunan kasama. 2 days. Amen? Tinawag niya ulit, nakausap ko. At ang sabi niya na, dali ka, puntahan mo ako. Ano ngayon? Kwentuhan mo lang ako dahil natalo ko. Tama niya po, mga kapatid? Na paano ang motivation? Kaya nga, meron ko isang member sa yung asawa ng member sa Pasay, mga kapatid, bilyonaryo. Ngayon, milyonaryo na lang. Amen? Kaya yan po, ang sinasabi nito, yung ating puso, mga kapatid, yung ating motivation, isa pa pang verse, Philippians chapter 2 verse 13. Philippians 2:13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Wala bang amen dyan sa verse na yan? Sino raw ang gumagawa, kumikilo sa atin? Sabi niya, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. So, ano ba dito? Hindi lang po yung panlabas ang hinubog ng Diyos sa atin. Hinuhubog din ng Diyos ang ating pong pagkatao. Amen? Kaya nga tingnan niya, pag may nagagawa tayo hindi ayos, nagigilty ka na kaagad, nakukonsensya ka. And that is the working of God in our lives. Because He wanted to shape us the right way. Diba? Okay. Kaya dito sinasabi niya, God has put it into your heart to accomplish
accomplish His purpose. Yan po. Now, okay. Now, ano pa? Yung mga desire po natin, inilalagay ng Diyos sa ating mga puso. Kaya the way you discover what your heart is, your basic motivation in life, ano po ang gagawin mo? Tanungin mo yung sarili mo. Ano ba ang gusto ko sa aking buhay? Ano ba ang gusto ko ma-accomplish sa Panginoon? Ano ba ang kalooban ng Diyos? Alam niyo minsan, gagawin na po natin lahat ng gusto natin bago natin tanungin kung ano ang kalooban ng Diyos. Apa niyo po? Everything ginagawa mo po sa iyong paraan. Pag medyo malpat, saka ka magtatanong, Lord, kalooban mo ba ito? Tiyak hindi. Malpak na eh. Para ba nangyayari mga kapatid, in every decision na ginagawa po natin, na lagi ba ang Diyos ang huling nakakaalam ng decision natin? Na pag may nakita natin, gumigewang-gewang na yan at lulubog na yung bangka sa kakalalapit sa Panginoon, Lord, is this your will? Eh dapat mga kapatid, bago pa lamang, una pa lamang, alam na kaagad ng Diyos ang bawat desisyon na yung ginagawa. Amen? And God is the one putting the desire sa ating puso eh. Kaya pag nilagay ng Panginoon, yung desire niya sa ating puso, natural, ang Panginoon, igagay din po tayo diyan para magkaroon ng kagalakan niya sa ating mga buhay. Okay. Pangatlo, those are shape A, abilities. Abilities. 1 Corinthians chapter 12, verse 6. Sabi niya, and there are diversities of operations, but in the same God, which worketh all in all. Sabi niya, marami po raw mga diversities of operation, pero the same God pa rin, which worketh all in all. Maraming mga tao, mga kapatid, think they don't have any abilities. Wala kang ability. Tignan niyo po. Sabi ko, wala naman akong abilidad eh. Hindi ko kaya yan. Wala akong abilidad. Mga kapatid. Ito po sasabihin ko po sa inyo. Napakarami nating abilidad na minsan hindi natin nare-recognize na yan ay abilidad natin. Gusto nyo na halimbawa, mga kapatid, ng abilidad? Taas nyo yung kalang kamay. Taas nyo yung kalang kamay. Sige lang. Hindi ba abilidad yan? Pag naitaas mo yung kamay mo, abilidad po yan eh. Pag naitaas mo yung paa mo, abilidad yan eh. Di ba yan eh? Pag ikay nakakinda ng isang kilay naman tumataas, abilidad yan eh. Di ba meron pa kami nagagalaw yung tenga? Tawag tayo ng tewag, galing-galaw gumagalaw yung kanyang tenga. Abilidad po yan mga kapatid. Tapos sasabihin mo, wala ka abilidad? Amen? Diba? So, ang tingin natin mga kapatid, sa ating sarili, hindi po natin nakikita na tayo po ay ginawa, inubog ng ating Panginoon Diyos. Pero dito po, pag na-recognize na po natin yung ating mga ability, sabi nga ng mga researcher, mga kapatid, meron po 500 hanggang 700 different kinds of abilities magagawa ang isang tao. Nakita niyo si Bubuking, nagpapalat ng buko sa ngipin lang. Abilidad yun eh. Hindi ka makabalat ng buko, pero nakakabalat ka ng butong pakwan. Pareho lang abilidad yun. Amen? Magaling kang kumanta. Magaling kang tumula. Pareho lang po yun mga kapatid. Kaya, huwag natin sasabihin na tayo po ay walang abilidad. We have many, many kinds of ability.
siya, mga kapatid, sa mga ATM machine, sa ATM card. Tapagkat yan daw ay preparasyon ng Antikristo na magiging computer na raw ang papatakbo sa atin. Talaga naman ganun sabi ng Panginoon, magkakaroon ng fulfillment po yan Amen? Na ang gera ng araw, mga kapatid, kukuha ng bayoneta, kukuha ng baril na isang putok, isang kasal. Ngayon po, ang gera ng mundo ngayon, nandoon lang sa kanilang mga station na parang naglalaro na lang ng video game. Computer age, sabi ng iba, nakakatakot. Yung iba naman, very interesting. Di mo ba, mga kapatid? So, meron tayo mga natural ability na kung titignan po natin, mga kapatid, ay masasabi po natin, iyaan ay bahagi pa rin ng paghubog ng ating Panginoon. Na araw, meron ako nabasa, yung how to improve your mental memory. Parang ganun na yung sinasabi ng photographic mind. Na yung ilan ba yung barahan? Dito ba yun? Yung barahan na nakakala. Ilang piraso yan. Nagtitignan mo lang isa-isang gano'n. Pagkatapos po, mga kapatid, sasabihin niya kung ano yung sunod-sunod. Photographic mind. Na dumating kay Ara, photographic mind na raw. Amen? Na abilidad po yun Meron akong physics na instructor nung college po ako. Pinasulat niya, 1 to 50, kahit anong salita, sa blackboard, sinulat namin yan. Nagyan, 1, halimbawa, 1 chair, 2 table, gano'n lahat yan, pencil at pagdano po. Sabi, bigyan niyo ako ng 3 minutes, binasa niyo po ng 3 minutes, sumalikod siya sa blackboard. Magsabi kayo ng number daw, sasabihin ko kung ano. Kapag sinabi namin 1, sasabihin niya chair. Pag sinabi namin 49, sasabihin niya pencil. Tagalog ko siya, i-recite ba from 1 to 50? I-recite niya from 1 to 50. Now, isa pa, sabi yan, i-recite niya from 50 to 1. Wala pong sablay. Photographic mind. And that is ability. Saan palagay nyo galing yun? Amen? Amen? Di ba yan ay God-given ability? Meron mga diploma, meron isa nag-collapse sa building, mga kapatid. Hindi nila alam kung sino ang naroon. Meron isang tao may abilidad na yung memorya niya ay matalas, mga kapatid. Lahat halos ng guest kanya pong na-meet. Dahil doon yata siya yung greeter, mga kapatid. Kaya inisa-isa niya sa mga investigador kung sino-sino ang nasa loob doon. Amen? Abilidad po yan na kaya kung mai-recite mo kung ano ang nakita mo sa loob ng inyong banyo, abilidad po yan pag alam mo na may sabon doon, merong titi doon, merong ganun doon. Amen? Kaya po ang sinasabi po rito, na yung 5 parts of my God-given shape, abilities, yung kasunod, letter P, personality. Now, personality refers to 3 things. Ano po yan? The way you act, the way you feel, and the way you think. Ulitin po natin. The way you act, ano ka kumikilos? The way you feel, yung nararamdaman mo, and the way you think. Paano ka ba nag-iisip? Kaya the root of your personality is the way you think. Yan po. Because the way you think determines the way you feel. Amen? And the way you feel usually determines the way you act. Parang 3 musketeers po yan. Natakbo lang sila. Walang isa, walang hindi apa. Nag-uumpisa sa iyong naiisip. Matapos sa iyong naiisip, mga kapatid, ano na ang kasunod yan? Yun na ang iyong nararamdaman. At kung ano yung nararamdaman mo, yun ang iyong ginagawa. Amen? Kaya lang nangyayari, wala. Pag hindi mo po na-exercise po yan na maayos, hindi ka po magiging productive sa ating Panginoon. Now, Proverbs chapter 4, verse 23.
Sabi niya, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Now, parang ang sinasabi nito, your life is shaped by your thoughts. Na, ano yun? Di ba minsan naiisip mo, kawawa ka, naawa ka sa sarili mo, ayun. Lalapit ka kayo na parang lagi kang kawawa. Amen? Bakit po? Kasi yung buhay mo, hinulma ng iyong iniisip. Na? Saan na nangyayari? Everybody agrees. Natin po, na yung personality natin is very complex. Ano po? Na? Kaya sabi nga, 18,000 different personality traits meron po ang tao. Kaya when you put those in combination, yung combination na yan, magiging endless na po yan. Wala na po siyang katapusan. Kaya in number of personality traits, you are very complex. Now, kaya, ano po ang nangyari? Tingnan niyo. Meron pong gumawa ng research. Gumastos po ng milyon-milyon dolyar ang ginastos sa research. Alam niyo kung ano yung research? Bakit ang tao ngumingiti? Ano niyo kung milyon dolyar ang ginastos? Ang nire-research, bakit daw ang tao ngumingiti? Milyon ngiti pa lang hindi pa po tawa. Isipin niyo pagtawa na siguro, mas malaking pera na naman. Diba? Gumagastos po sila ng ganon. Just to give an answer, mga kapatid, why people smile? Ang tanong, ano ba significant sa tao noon? Na pag nalaman ba nila kung bakit ang tao yung humingiti, yayaman ba ang mundo? Aayos ba? Mawawalan ba ng krimen? Diba? Oh, tayo, alam natin na sabi pa tayo humingiti. Di siyempre, nasisiyahan tayo. Di saya. Nasiyahan tayo, meron ng maganda nangyari sa ating buhay, kaya tayo nangiti. Tama? Pangalawa na dahilan, kaya tayo humingiti. Dahil merong pangit na nangyari sa ating laway. Ganun lang naman, maganda nangyari sa buhay mo, kaya ka nangiti. Pangalawa, merong pangit na nangyari sa away mo, kaya ka nangiti. Oh. Two sides na kaagad yun. No? Wala pa pong piso, halaga nun. At galingan, pag i-dinex mo siguro yun, baka 2 cent lang yun eh. 2 piso lang. Alam na natin ang dahilan. Sila, milyon dolyar eh. Amen? Kaya dito po, sinasabi po sa atin, mga kapatid, na personalidad. Okay, isa pa. Nababawalan natin. Experiences. Alam niyo po ba magiging experience natin inilano ng Diyos? Amen? Bakit ko nasabi yan? Kasi sabi po ng Romans 8:28. Kaya siguro mayroong verse na Romans 8:28 nung sinabi na, no? And we know that all things work together for good. Pag sinabi all things, mga kapatid, even the bad things or the good things work together for good. Sabi gabi, good will work together for good. Na, kasi all things pwede rin yung bad will work together for good. Hindi mo sinabi mga kapatid na yung good will work together for bad or bad will work together for good. So, whatever experiences we are going to experience in this world are for good. Napa niyo po? Amen? Oh. Hindi yung parang bata, oh, galing ng anak ko, tignan mo, galing sa math niya. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4.
Ano ka? 6 plus 6. Sabi mo, hindi po, good na po yun, good. Natuto pala yun sa lucky line. Amen? So, everything works for good. Tingnan niyo po, nalilin, may karugtong. Ano yan? To them that love God. Tanong ko po sa inyo, mga kapatid, do you love God? Okay, if you love God, lahat ng iyong na-experience ngayon are for your good. Hindi para sisisihin pa natin ang Diyos eh. Panginoon naman po, pinapayagan nga ng Panginoon, maranasan natin yan eh. Because that is part of shaping up, mga kapatid. Pag merong negatibo, doon mo nakikita na merong positibo. Pag merong positive, mga kapatid, doon mo naman makikita na merong negative. Na parang, mga kapatid, sinabi ka, ang ganda mo. Alam mo, kaya ka gumanda, utang na loob mo sa mga pangit eh. Dahil kung magkakamukha kayo, bago masasabi maganda ka, kailangan magkaroon ng pangit para maging maganda ka. Di utang na loob natin sa kanila. Amen? Kaya wala kayong pagkakautang na loob natin eh. Amen? Now, doon po yung mga experiences po na sinasabi ng ganyan. Sabi ko na kapatid, hindi po sinasayang ng Panginoon anumang mga bagay-bagay. Yung sakit, hinanakit, yung mga nasaktan po tayo, hindi sinasayang ng Panginoon yan. That is part of our experience, mga kapatid, for us to be shaped. Amen? Para mga kapatid, mailagay tayo kung paano talaga tayo ng Diyos na makita na ikaw ay ikaw. Amen? Kaya kami natin, may problema ka. Amen, praise the Lord. And you're shaping, or God is shaping you. Di ba? Ganun na po yan. Experiences po yan. Okay. Kaya itong shape po natin ito, these 5 things make you. You. Tayo po. Kaya kailangan meron tayo spiritual gift, yung heart, abilities, personality, and experiences. Amen? Now, tignan nyo, what we can say about yung shape natin before we even get into the details, ito po. Now, 3 things. All 5 factors are interrelated. Sabihin, you are a complex combination of gifts and heart and personality and ability and experiences. They all work together. Ano po? Kasi, nag-influence sila sa bawat isa. Kaya you are combination nitong 5 ito. Yung po, spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences. Kasi, bakit po? Itong 5 ito, magagamit mo lahat eh. Halimbawa sa experience, then you can share your experience to others. May galing din ang galing na kami yan eh. Alam niyo po, ang gustong-gusto ko ng mga verses o yung mga phrases sa Bible, yung salita ko lagi, and it came to pass. And it came to pass. Ibig sabihin ba, kapatid, lahat meron pong katapusan. Kaya kung kayo nakaka-experience ngayon ng problema, huwag ka mag-alala, one day it will came to pass. At pag ikaw naman ay nakaka-experience ng blessing, ingatan mo, baka one day it will also come to pass. Amen? So whatever, mga kapatid, sa dalawang iyan, ando doon pa rin yung experience. Kaya interrelated po siya. Okay. Pangalawa po, nakakita po natin dito, your shape is fixed. It is stable, it endures, it's contact.
it is fixed by God. Your shape does not change. Kaya nga kapatid, habang ikaw ay umaharap sa iba't ibang klaseng stages ng ating buhay, mga kapatid, meron tayong mga shape to demonstrate na yung mga yan sa ating pong buhay sa mundo nito. Amen? Ano ba yung pangatlo? Your shape is irrepressible. Okay. Parang you cannot be you. That's all you can be. Dito po natin, mga kapatid. Wala pong pagtakas po for being you. Ikaw na po yan eh. Di ba lagi sasabi, tanggapin niyo ako, dati ko na ito, ako na ito eh. Wala kayong magagawa, ganito talaga ako eh. Opo, wala tayong magagawa, pero meron magagawa ang Panginoon sa ating buhay. Meron tayong mga abilidad na alam nating maganda. Meron naman kayong mga abilidad na dapat wala na sa inyo. Mga ugali. May ugaling maganda, may ugaling kang suplado, suplada, dapat alisin na yun. May ugaling kang mapaglain, dapat alisin na rin yun. May ugaling kang mayabang, dapat mawala na yun. Diba? Mapalitan po lahat yan. Okay. Now, yung pangatlo, ito. Tapos natin. Why I must understand my faith? Bakit kaya kailangan natin unawain maintindihan? Meron kasi tayo mga benefits po o pakinabang. Bakit natin kailangan maunawaan? Una, yun po. It reduces stress. That's 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Bakit nakaka-reduce ng stress? Sabi niya, for we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves. But they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. So, pag naunawaan mo na kung ano ka, then you will quit comparing yourself with others. Because you are you. You are not him, but you are you. Diba? Nakakala niyo po? Sinasabi dito ng Panginoon? Sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, maling-mali na ikumpara mo ang iyong sarili sa iba. Pag ikaw ay lagi nagkukumpara sa iyong sarili sa iba, mga kapatid, lalo pong nadaragdagan lamang yung iyong stress. You build your own strength. Now you recognize your limitation, mga kapatid. You maximize what you are good at and don't worry about the rest. Bakit po? Kasi yan po ang stress reducer. Di ba? Kasi magkikikompete ka, mga kapatid na lagi tayo na competition, ganito, dapat nagawa niya yung gano'n. Wala may stress ka lang Di ba? Bakit hindi mo gawin yung kaya mo lamang? Di ba? Bakit hindi, mga kapatid, tayo po mabuhay sa mundong ito kung ano ang binigay ng Diyos sa atin at mga kapatid, maging matapat tayo dyan at ako'y naniniwala, pagkakatiwalaan ka naman ng Panginoon, mas malaki na susunod dahil naging matapat ka dyan. Amen? It reduces stress. Okay, pangalawa, ano bang benepisyo dyan pag naunawaan mo yung pinaka-shape mo? It increases success. Now, 1 Timothy chapter 5, verse 15. Study
to show thyself approved unto God. A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Okay. Sabi niya, study to show thyself. Alam niyo po ba what is success? Kasi ang iba po, they measure success in making a lot of money. Yan ang kanilang measurement. Marami kang pera, successful ka. Ganyan eh. Pero kung titignan niyo pa mga kapatid, bakit maraming mga tao, ang dami namang pera, pero hindi pa rin successful? Amen? Oh. Alam niyo ba kung ano ang true success na sinasabi ng Bible? Success is knowing God's will and being right in the center of God's will. Yan ang success. Nalaman mo ano ang kalooban ng Diyos at ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos. Now, ang tanong ay ito. Sa gitna ba ng kalooban ng Diyos, may kahirapan ba? Palagay ko wala. Amen? Sabi nga, success is being what God meant you to be. Yan po ang tunay na success, mga kapatid. Na para sinasabi mo, na ito ang ating tagumpay. Bakit? Marami na akong pera, marami na akong mga ari-arian, marami na ako. Oo nga po, marami kang ganyan. Pero ang tanong, nasa gitna ka ba ng kalooban ng Diyos? Amen? Amen? Oh. Baka pag dumami na ang iyong mga yamang material, baka yan pa ang maglayo sa iyo sa Diyos. Amen? So, hindi po success po yan. Ang success, nalaman mo ang kalooban ng Diyos at ikaw ay nandoon sa gitna ng kalooban ng Diyos. Yan po ang tunay na success. At palagi ko po, yan na ang pinakamaganda na benepisyo pag ikaw ay na-shape talaga ng Panginoon, na-reduce na yung iyong stress, na yung po, nag-i-increase pa po yung tinatawag na tagumpay sa iyo. Amen? Amen? Pangatlo, it deepens satisfaction. Tingnan niyo po sa 1 Corinthians 15:10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Now, yung po mga salita, yung Apostol Pablo. Sabi niya Apostol Pablo, I am what I am. Tingnan niyo pa, and His grace which was bestowed upon me was not in vain. Bakit po? But I labored more abundantly than they all. Sabi, naglingkod ako sa Diyos. Kung meron mang talaga na matindi na naglingkod sa ay, ako yun eh. Pero sabi niya, yet not I. But the grace of God which was with me. Nakita niyo po? Na yung kanya pong satisfaction ay talaga pong lumalim pa, tumindi pa, sapagkat siya sinasabi niya nakapaglingkod ako sa Panginoon, nakagawa ako ng matitinding gawain para sa Kanya, pero hindi ako yun, biyaya lang ng Diyos yan. Nakita niyo po, yung dapat maging ugali na isang mananampalataya. Lagi po siya low profile, mga kapatid. Lagi po siya sinasabi niya, hindi ako yun, biyaya lang ng Panginoon niya. Kung nakikita niyo ako na ganito kayo, na naging matagumpay ang aking buhay, hindi ako yun, biyaya lang ng Diyos yan.
So wala tayong pwedeng magmalaki sa Kanya eh. Amen? Oh. Pang-apat, it builds self-esteem. Sabi ko daw sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can do all things. Through Christ. Sabihin mga kapatid, hindi natin minamaliit dapat yung ating pagkatao. Huwag natin maliitin yung ating kakayanan. Dahil sinasabi ko rito, I can do all things through Christ. Diba? So, ibig sabihin, lahat tayo pwede pa na maglingkod sa Panginoon. Lahat pala tayo mayroong magagawa para sa Panginoon. Lahat pala tayo pwedeng makakontribute na maganda sa ating bansa. Amen? Bakit po I can do all things to Christ which is strengtheneth me? So yan po sinasabi ko rito. Alam niyo minsan, ewan pa naman nabasa niyo po yung libro, yung title. Sinulat ko ito ni John Powell. Isang pare. Ang title, Why Am I Afraid to Tell You Who I Am? Ewan ko kung nabasa niyo po yan. Napakaganda po niyan, pare ang sulat, pero you can learn many things about yourself. Na sinasabi niya yan, people nowadays, they are wearing masks, may mask na daw tayo. We are playing a role na hindi talaga yata yan. Pero sinabi gano'n yung the clown. Sabihin, ano ba tayo, palatawa ka, pero ikaw pala may mabigat na problema. Nagmamaskara ka na kunyaring clown ka. Meron naman yung fragile, handle with care. Na siya raw ay medyo madamdamin, very sensitive, madaling nasasaktan, pero ang katunayan, sobra kapal ng mukha. Amen naman yan, di ba? Sinaktan mo naman ako eh. Oo nga, nasaktan ka, pero ang tanong, ilan naman kaya ang nasaktan mo? Yung ano na? Mga kapatid, ano? Kaya sabi niya, why I am afraid to tell you who I am? Kaya sabi niya, if I might tell you who I am, if I will tell you who I am, you might not like me. Hindi mo magugustuhan. Kaya mga kapatid, tingnan niyo, nung sinabi po rito ni Paul sa mga taga-Pilipians, I can do all things through Christ, who is strengthened me. Mga kapatid, diyan, makita po natin na wala dapat tayong itago. Na mabuhay ka sa mundo ito nang talagang ikaw ay sinishape ng Panginoon, na yung mga spiritual gifts yan nagagamit mo para sa iyong sarili, para sa iyong church, para sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa lahat-lahat o araw-araw na gawain mo sa mundo ito. And you will be experiencing many things, man of that. Then that is part of your shaping. Amen? Yes, self-esteem, man of that. Tingnan niyo, ang bansang Pilipinas, kung tutuusin, dapat umunlad eh. Tama? Na ang tawag sa atin ngayon, ano yan, yung brain drain. Yung mga gagaling, wala sa Pilipinas, sa ibang bansa. Amen? At yung mga nurses natin na graduate ngayon, nagtatrabaho sa call center. Sa ibig sabihin, mga kapatid, ano po? Na one reason, ito po, study over 50% of the people na nasa kanilang trabaho are in the wrong job. Tama? Tama niyo po? Pero kung yan, ilagay mo sa tamang ano niya, kung yung nurse dapat nasa ospital, nasa
clinic, na yung engineer nandun sa mga construction, yung mga teacher nandun sa mga eskwelahan. Malayo-layo ang mararating po natin. Pero ano nangyayari nga mga kapatid? Na ilalagay tayo sa maling trabaho. Na ang Kristiyano dapat nagpapatotoo sa Panginoon. Ano nangyayari? May mga Kristiyano na bumuhay sa kamunduan. Amen? Mga Kristiyano dapat araw ng Panginoon. Nasa simbahan, nasa SM. Anong ginagawa doon? Nakiki-wifi. Sa food court. Yeah, amen? Imbes na ang pera ng Panginoon nagagamit na para sa kanyang gawain, nagagamit sa kamunduhan. Tama niyo po? Na wrong God. Na kaya kayo naniniwala, no? Na tayo po ay dapat talagang magtiwala sa ating Panginoon at i-claim po natin ito by the grace of God, I can do all things through Christ who is strengthened me. Kaya yung self-esteem po natin, dapat po, mabuild yan. Huwag tayo yung lalakad-lakad, lulugo-lugo, na parang tayo nilikha para bulihin lamang. Yun ang mga Kristiyano ka nagpapabuli ka. Amen? Di ba yung nabalita, yung nakapupo sa eskwelahan? Ngayon, ang tawag sa kanya, baho-baho. Sino sa inyo naka-experience pa na ganyan? Na pinatatayo kayo sa inyong testigay mga kayo kasi napupo na kayo. Yun ang tama na. Nasasabi sa'yo, may pupo, baho-baho. Kaya lumaki siya, nabaho siya. Lumaki siya, napupo siya. Nawala yung kanya self-esteem. Amen? Kaya yan po mga madam. Meron pong genuine self-esteem is built in two things. Ganyan po. Number one, the truth that you matter to God. Apa niyo pa mga kapatid? You matter to God. Hindi ka lang basta Dennis Castañeda. Hindi lang. You matter to God. Amen? Si Brother June, hindi ka lang basta June. Ikaw po ay mahalaga sa ating Panginoon. Amen? Sa ibig sabihin, we matter. Christ, mga kapatid, Jesus Christ proved it. Na He died on the cross. He didn't die para po sa mga walang kabagay-bagay sa mundong ito. Siya ay namatay para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Kung sininoy, sabi nga, He died for the Filipino people. Tuwang-tuwa na ang mga Pilipino. Bakit ang mga tao, kahit alam na nila na si Kristo yung namatay para sa kanila, dinidinay pa rin ang Panginoon? Not that Jesus Christ proved it. No? He proved how much you matter to God by giving His life on the cross for you. Sige nga. Tapos ikaw mismo wala kang self-esteem. Opo. Isa pa. You were shaped by God for a purpose. Sabi ko kaya tayo ginagano ng Diyos, may dahilan. Kaya sinabi mo, di ba? Na, by the grace of God, I am what I am. Amen? Kaya mga kapatid, we are unique. Iba tayo. Hindi tayo magkakaparehas. Amen? Na? Kaya na sinasabi dito ng Panginoon, yung shape na yan, yung 5. At yung pong salita na yan, gagamitin po natin throughout this series po na ito. Amen? Kaya mga kapatid, at tanong ko po sa inyo ito, ikaw ba ay ikaw kung paano ka gawin ng Panginoon na maging ikaw? Now you think, you ask yourself, am I
in the very center will of God. Hindi yung gusto mo, ha? Hindi yung pinag-pray mo. Di ba, sinasabi ko nga po sa inyo, hindi porke pinag-pray nyo, yun na ang sagot ng Diyos. Di ba? Amen? Nasubukan mo na bang ipag-pray, Lord, aakyat po ako doon sa aming roof deck. Prayer ko po, dudundag ako mula doon. Pinag-pray mo na ba yun? Tanong ko, gusto mo bang ipag-pray yun? Ayaw mo. Sabi sabihin, hindi po kung pinag-pray mo, yun na ang gusto ng Panginoon. Amen? Amen? Sabihin, ikaw ba ay nasa sentro ng kanyang kalooban? Hindi yung gusto mo, dapat yung gusto ng Panginoon para sa iyo. Bakit hindi ka nagdating ng church? Kasagot mo, kasi pinag-pray ko naman sa Panginoon. Ang tanong, yan ba ang kalooban ng Diyos sa iyo? Tama niyo po? And that is success. Pag ikaw nalaman mo kalooban ng Diyos at nandun ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. Tayo po natin. Langit, mapagpala ng Diyos, salamat po muli sa aming mga panaralan. Lord, aming po muli na patuloy ang pagkilos ng Banal na Espiritu mo sa aming po kalagitnaan niya. Namin na siya po patuloy na magbigay ng liwanag sa bawat talata, sa bawat puntos. Namin po na panaralan. Kaya Lord, ilusin mo po ang inyong pong mga anak niyo. At kung paano mo sila, Panginoon, kinausap, dito po sa altar, sila naman ang ipag-usap po sa inyo sa pamamagitan ng kanilang panalangin. Meron akong dapat baguhin sa amin na kami po, Panginoon, ay parang kumikilos na hindi po yun ang purpose mo po para sa amin. Naway, makita namin yung Panginoon at madala namin yan, ngayon, dito po sa inyo mga altar. Tulungan po kami, Panginoon, mga oras nyo. Mga po ay aming iniling sa pangalan, aming punong sa Kristo. Habang lahat na kayo nakapit. Kung paano ka ba kinausap ng Panginoon ngayon, nandito rito sa harapan. God is shaping us. God wanted to use you. God wants to change your life. God wanted you to be you because that is how He created you. People. Amen. Praise the Lord. Hindi kapatid. Nakikita mo ba ang iyong sarili ngayon? You look deep in yourself. Am I in God's will? Am I in His will? Am I in the very center of His will? Alin po? Amen. Mahalaga ka sa Panginoon. Pahalagahan mo naman ang iyong sarili. Sundin mo ang kanyang kalooban, hindi yung gusto mo, kundi ang kalooban ng Diyos sa iyo. Hindi yung sarili mong damdamin, kundi ang damdamin ng Diyos ang iyong i-consider sa mga oras na hindi mo naman siya nasusunod sa iyong buhay.
pagpapala ng Diyos. Patuloy nga po kami lumalapit sa inyong tulungan ng Tuhan. Sa mga anak po na inyo pong kinausap. Nanalangin ko po ngayon sa ulan. Nanalangin ko po, Panginoon, ang inyong pong pagbibigay sa kanila. Ang inyong pong atensyon. Sa pagdidig po sa kanilang panalangin. At pagtugon mo po sa mga panalangin na ito. Lord, patuloy mo po kami itama, tupugin, para kami, Panginoon, ay maging nagamit-gamit. Hindi lamang sa aming pong church, maging sa aming pong pamilya, sa aming trabaho. Kung meron po, Panginoon, mga bagay na dapat mawala sa aming pagkatao, naway ito po, O Diyos, ay aming naisupo na po sa inyo sa umaga nito. Pinupuli kami namin, Panginoon. Salamat po ulit sa inyo pong pinakaloob na mensahe. Tuwa po, Panginoon, ay aming inilig sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Amen. Amen.